Mga kababayan, nagbabala ang pag-asa sa tropical storm na posibleng umabot sa super typhoon sa mga araw ng November 9 at 10. Ang bagyong Uwan ay sinasabing posibleng dumaan sa Central o Northern Luzon. Ang pinakamataas na babalang itataas para kay Uwan ay ang signal number 5. Ang signal number 5 ay nagpapahiwatig ng mga hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour o mas mataas pa. Ito ang mga panganib at epekto ng super typhoon. Matinding malakas na hangin. Ang ganito kalakas na hangin ay maaaring magpatumba ng mga puno, makasira ng mga bahay, lalo na ang mga luma o magagaan ang pagkakagawa, at magdulot ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Pangalawa, malakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Malakas na ulan ang inaasahan, lalo na sa gabi at sa araw ng paglapag ng bagyo. Maaring magdulot ito ng pagbaha sa mga ilog at lungsod at pagguho ng lupa sa mga burol at kabundukan. Pangatlo, storm surge. Para sa mga pamayanang nakaharap sa dagat, malaking panganib ang storm surge at malalaking alon. Ibig sabihin, ang tubig dagat ay maaring umabot sa loob ng kalupaan, magdulot ng pagbaha at pagguho ng dalampasigan. Pang-apat, mga epekto pagkatapos ng bagyo. Pagkawala ng kuryente, tubig at transportasyon. Asahan ang mga abala gaya ng natumbang linya ng kuryente, putol na komunikasyon, saradong daan dahil sa debris o pagbaha at pagkaantala ng supply ng pagkain at gasolina. Ang mga serbisyo ng emergency at rescue ay maaring ma-overload o maantala. Ito naman ang mga paalala para sa ating kaligtasan. Una, maghandang lumikas. Kung ikaw ay nakatira sa mapanganib na lugar o high-risk area tulad ng baybaying dagat, madaling bahain o madaling gumuho ang lupa, maghanda sa paglikas kapag inutos na ng mga otoridad. Tandaan, ang maagang paglikas ay mahalaga sa kaligtasan. Pangalawa, siguraduhin ang ari-arian. Ilagay sa loob o itali ng maayos ang mga bagay na maaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno at siguraduhin nakasara ng maayos ang mga bintana at pinto. Pangatlo, maghanda ng mga supply at ilagay sa loob ng waterproof bag. Magtabi ng pagkain, tubig, gamot, baterya, flashlight para sa hindi bababa ng 3 araw. I-full charge ang mga cellphone at power bank. Pang-apat, iwasan ang pagbiyahe, lalo na pagkatapos tumama ng bagyo. Maaring sarado ang mga daan at kanselado ang mga biyahe. Delikado ang pagguho ng lupa at pagkahulog ng mga puno. Panglima, lumayo sa baybayin. Lalo na habang tumatama ang bagyo, ang storm surge at malalaking alon ay maaaring nakamamatay. Pang-anim, magkaroon ng plano sa komunikasyon. Alamin kung saan magkikita ang pamilya kung magkawalaan sa paglikas. Pang-7, pag-iingat pagkatapos ng bagyo. Mag-ingat sa mga natumbang linya ng kuryente, mahihinang istruktura ng gusali, kontaminadong tubig o madulas o maputik na daan matapos ang malakas na ulan o pagbaha. Pang-8, tumulong tayo sa mga matatanda, may kapansanan at mga bata. At pang-9, subaybayan ang mga opisyal na ulat. Maaring magbago ang sitwasyon. Tutukan ang mga buletin mula sa Pag-asa at mga lokal na otoridad. Maghanda tayo habang wala pa ang bagyo para mapanigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Mas mabuti ng labis ang paghahanda kaysa walang kahandaan. Syukran. Ito po tayo ngayon sa Command and Control Center para i-monitor ang pananalasa ng Typhoon
uwan, kung nasaan na siya ngayon, at kung paano makaka-apekto dito sa atin sa Malabon. Ngayon ay signal number 3 pa rin tayo since kanina, no? Apo. At kahit hindi malakas ang ulan, lumalakas ang hangin. At mamayang gabi ng 12 midnight, ang high tide, 2.1 meters. Sa ngayon, mababa pa ang tubig, pero tataas ang level ng tide natin mamayang gabi. Sa Tulihan River naman ay mababa pa rin ang level, mga 10 meters pa lang. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat at syempre dun sa mga malalapit sa ilog, sa creek, mag-preemptive evacuation na. Pumunta na kayo sa ating mga evacuation centers. Sa ngayon, may 4 na 6 na evacuation centers na meron na pong laman. Ano na nga? Ito po yung sa Potrero Elementary School, ma'am. Sa Tinijeros Elementary School, Lungos Elementary School, Maysilo Elementary School, Santulan Elementary School, at saka po sa De La Paz Elementary School. So may total na tayong how many individuals? 390 individuals. At ilang families? Bali, 104 families na po. Okay. So, huwag po mag-atubili, diretso na po tayo sa evacuation centers. Mas okay po na safe tayo. Kesa naman biglang pag tumaas ang tubig, mas mahirap. Yung mga nasa evacuation centers, hinahandaan na po namin ng pagkain at inaayusan na po ng mga modular tents para maging maginhawa ang kanilang pagstay sa evacuation centers. Ngayon, wala pa naman tayong mga lugar na binabaha, ano? Sa ngayon po, ma'am, sa monitoring po natin, wala pa po tayong mga flooded areas. Mm-mm. Ano na ang direksyon ng Ang base po sa huling pagtala po ng Pag-asa, ito po ay naging super typhoon na po na kanina pa pong 11 a.m. na may lakas na 185 kilometers na po. At pagbugso na 230 kilometers. Ang diameter po niya ay nasa 900 kilometers, kaya may posibilidad po talaga na maramdaman po natin dito yung lakas ng hangin sa Metro Manila. At posible po siyang maglandfall doon sa Central Aurora, mamaya pong mga 11 p.m. po ng gabi o hanggang bukas po ng umaga. Magiging typhoon category na lang po siya. So, ang ating mga sasakyan, ating mga resources para dito sa bagyuhan natin, yung Mini Troop 1, Troop Carrier 2, may drop side tayo isa, may search and rescue na truck, may mobile shower, mobile laundry, mobile genset, meron tayong 3 ambulansya, tsaka 5 na two-way radios. At ang boat deployment natin ay isa sa Barangay Catmon, 2 sa Barangay Tinajeros, 2 sa Barangay San Agustin, 2 sa Barangay Dampalit, 2 sa Barangay Newgan, 1 sa Tugatog, yung Trident Volunteer, at isang Cat 6 FRV. Fire volunteer. Ayan, ang ating fire volunteer. So, sa mga nangangailangan, pwede po tayo mag-text MJS, at o kaya kung talagang grabe, sa 911, kakarating din po dito sa Command and Control Center. At syempre, ang amin lang pakiusap, huwag po natin hintayin na maging grabe yung bagyo. At nakikipagtulungan na rin tayo sa mga iba't ibang barangay officials sa bawat barangay. Kung kailangan ng preemptive evacuation, kahapon pa lang sa meeting, nabanggit ko na sa kanila, ready na pong ating mga evacuation centers. Ano pang ating ibang naisiparating sa ating mga Yun po, ma'am. Bayan. Mag-iingat lang po tayo, lalo na po ngayong gabi dahil nga po dun sa siguro mararamdaman na natin yan around mga 8 p.m. po. 8 p.m. 8 p.m. pa lang po. Lalakas na ang ulan. Opo, 8 p.m. to 2 a.m. po yung pinaka-peak ng ulan at saka po yung hangin. Kung hindi naman importante ang inyong mga lakad, huwag na po kayong lumabas ng bahay para maproteksyonan din natin ang ating mga pamilya. Tandaan niyo po, text MJS po. Nandito lang naman kami para asikasuhin po kayo. Ayan.
So, sa muli, mag-ingat po tayo, magmasid, at kung may mga kailangang rescue, kung may mga problema, mag-text NJS lang po. Maraming salamat po.